Ama naming Diyos, Panginoon, banal at makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin. Sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, sa iyong awa, sa iyong salita, sa iyong banal na Espiritu. Ikaw ay mabuti sa amin, ikaw ay mabiyaya sa amin. Nakakapagpatuloy kami sa araw na ito. Buksan mo ang aming mga mata sa mga maluwalhating katotohanan ng iyong salita. At bigyan mo kami ng puso na susunod sa iyong salita. At bigyan mo kami ng isip na magpapakababa sa iyong pagiging Diyos sa buhay namin. Ingatan mo mga kapatid namin na naglilingkod sa iyo at nagpapatuloy sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa sulat ni Pablo kay Tito, ang kabanata ay 12, talata ay 1. Ngunit magsalita ka ng mga bagay na nauukol sa aral na magaling. Magsalita ka ng mga bagay na nauukol sa aral na magaling. Paano natin nalaman na tama ang pananampalataya natin? Paano natin nalaman na meron tayong otoridad na mangaral sa sanlibutan? Pag sinabing meron tayong otoridad, hindi dahil sa meron tayong kakayanan na hikayatin ng tao na mapasunod at mapaniwala sa ating pinaniniwalaan. Kung hindi sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa otoridad ni Kristo na meron siyang karapatan, kapangyarihan, na bagamat tayo ay nangangaral ng salita ng Diyos, hindi natin pinipilit ang taong maniwala sa ating pinaniniwalaan, pero hindi nag-aalis yun ng ating kapamahalaan o nag-aalis yun ng ating karapatan o kapangyarihan na mangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat yun ang sinabi ng Panginoon sa Great Commission, Matthew 28 verse 18 to 20. Yung kapamahalaan ni Kristo sa langit at sa lupa, ang lahat ng kapangyarihan na ibinigay kay Kristo sa langit at sa lupa, ang batayan kung bakit ang iglesia ay sinusugo niya para gumawa ng mga alagad. At bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. At turuan silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ni Kristo. Ngayon, ang tanong ko kanina, paano natin nalalaman na tayo ay may tunay na karapatan para gawin ang mga bagay na ito? Walang ibang batayan ng karapatan natin maliban sa salita ng Diyos. Ang nasusulat na otoridad, ang nasusulat na nautos ni Kristo, ang Biblia. Kung kaya't makikilala mo ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang doktrina. Sa panahon natin ngayon, hindi na importante ang doktrina. Sapagkat sa mga relihiyon ngayon, importante na lang kung paano ang tao nakikinabang sa kanyang iglesia. Basta nakikinabang ka, you're good to go. So it doesn't matter kung yung pinapangaral ba na napapakinggan mo ay meron bang kapangyarihan na galing sa Diyos, o ito ba mismo ang sinasabi ng Diyos. Hindi na importante. Basta ang importante sa modernong Kristiyano, anong napapalak, anong nai-experience ko sa relihiyon na aking kinakaaniban. Pero kahit hindi na importante kung nakikita niya ba talaga
sa salita ng Diyos, yung aral na itinuturo sa Kanya. At kahit maraming mga ngaral sa ating denominasyon, hindi na nagbibigay ng importansya sa doktrina. Ang doktrina ay salita na lang o aplikasyon na lang. Pero hindi nila naiintindihan ang iniuutos ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mga pinangangaral ngayon sa mga simbahan ay yung may kinalaman na lamang kagaya ng dumalo ka sa simbahan, Hebrews 10:25, dumalo ka. Acts 20:35, magbigay ka. Luke 18:1, manalangin ka. John 5:39, magbasa ka ng Bible. Hebrews 13:17, mag-submit kayo sa authority ng pastor. Yun ang pinangangaral. Which is, walang problema kung ganyan na lang lagi ang pinapangaral sa mga simbahan. Kaya lang, maraming mga tao na dumadalo sila sa pananambahan, hindi nila naiintindihan kung bakit. Maraming nagbibigay, hindi nila naiintindihan kung bakit sila nagbibigay. Maraming naglilingkod sa Diyos na hindi nila naiintindihan kung bakit sila naglilingkod sa Diyos. Maraming nagde-devotion, maraming nagbabasa na hindi nila alam kung bakit at paano, kung paano masasabi na ang kanilang pagba-Bible reading tuwing umaga ay nakakatulong sa kanila o hindi. Sapagkat ang lahat ng yan, alam yan ng lahat ng relihiyoso. Kahit ang mabuting Katoliko ay nalalaman niya na dapat nagdadasal siya. At nag-aabuloy siya. At dumadalo siya sa misa. Kahit ang mabuting Katoliko, alam niya na hindi dapat siya na-relate sa misa. At hindi dapat siya nagsusuot ng mga mahalay na kasuotan sa kanagitna ng kanilang pananambahan. No, hindi natin problema kung hindi nila ma-impose yun sa kanilang iglesia. Pero kahit pa sabihin natin na ibang relihiyon, alam din lahat yun. Ngayon, at kung yan din ang alam natin, ba't hindi na tayo magsama-sama? Sino sa mga miyembro sa church ang hindi nakakaalam na dapat palang hindi uma-absent sa pananambahan? Sino sa mga miyembro sa iglesia ang hindi nakakaalam na dapat magdasal araw-araw? At sino sa mga miyembro sa simbahan ang hindi nakakaalam na dapat kang tumulong sa gawain ng Diyos, sumuporta sa gawain ng Diyos, ng gawain ng iglesia, natulungan mo mga kapatiran mo sa abot ng iyong makakaya? O sinong nakakaalam sa hindi nakakaalam na dapat nating irespeto ang mga tagapagturo natin ng salita ng Diyos sa iglesia? Sinong hindi nakakaalam yan? Alam yan ng lahat ng nagpabautismo dito sa tubig. Maaaring hindi mo maituturo yan sa Biblia, pero sa konsyensya ng tao, alam na yun. Pero ang tanong, alam niya pero nauunawaan ba niya? Tinutokso tayo sa mga bagay na alam natin. Pero kung gaano natin nauunawaan yung trade-off ng paggawa ng kasalanan kaysa sa pamamananatili sa tama, napakadali natin makipag-compromise. Kaya nga siya tukso. Sapagkat for some time, ginagawa natin yung tama. Hanggang sa dumating yung alternative ng sanlibutan na gawin natin ang mali, iiwan natin ang tama para sa mali. Kaya nga tukso. Pero kung nauunawaan natin kung gaano ka-importante ang pananatili sa tama, magkakaroon tayo sa sarili natin ng laban, ng pananampalataya, ng paninindigan, upang hindi ganoon kadali iwanan ang mga natutunan natin kay Kristo, sapagkat nauunawaan natin.
Ngayon, sinabi ni Pablo kay Tito na dapat magsalita tayo ng mga bagay. Ipangaral sa iglesia ang mga bagay na nauukol sa aral na magaling. Kahit anong buti ng ginagawa natin sa iglesia, babalik pa rin yan sa katanungan, bakit mo ginagawa ang ginagawa mo? At parte yan ng ating pagpapatotoo. Halimbawa sa unang Pedro 3:15. Sa unang Pedro 3:15. Ngunit inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa sa pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at sa takot. Napapagod tayo gumawa ng mabuti madalas kasi mentors tayong gumagawa ng mabuti sa kapwa natin. Lalo naman nila tayong ginagawa ng kasamaan. And we think na hindi na patas. Sinabi yan dyan ni Pedro na mas mabuti pa na tayo ay pagsalitaan ng masama dahil sa ang ginagawa natin mabuti, kaysa naman pinagsasalitaan tayo ng masama kasi ginagawa natin talaga masama. So sa madaling salita, it doesn't matter sa sanlibutan kung gumagawa ka ng mabuti o gumagawa ka ng masama. Gagawin nila sa iyo yung gagawin nila ayon sa laman ng kanilang puso. Kaya lang, paano ang Kristiyano nagpapatotoo? Kapag ka ang Kristiyano ay nakasasagot at nakakapagbigay ng katuwiran sa mga mabubuting bagay na ginagawa niya. Bakit kahit na inuusig kita, pinagpapala mo pa rin ako? Bakit kahit na iniinis kita, hindi ka naiinis sa akin? At nagdadasal ka lang. At ginagawa mo pa rin ako na mabuti. Ngayon, hindi magagawa yun ng Kristiyano na hindi nakakaunawa ng kalooban ng Diyos sa ilalim ng lahat ng mabubuting ginagawa niya. Anong dahilan bakit kailangan natin pagtiisan yung mga taong nakakain natin kay Kristo? Anong dahilan kung bakit kailangan mamuhay tayo ng iba sa sanlibutan? Samantalang alam naman talaga natin yun. Pero bakit? Yan ay isang halimbawa na importante sa ating paglilingkod sa Diyos at pagpapatuloy at pagpapatotoo at pamumuhay na naiintindihan natin kung ano ang katuwiran, ano ang dahilan ng mga bagay na ginagawa natin at inaasahan natin sa Diyos. Bakit mo yan inaasahan? At bakit mo yan itinataguyod sa iyong paglilingkod sa Panginoon? Importante. Ngayon, paano tayo pinagsasalitaan ng mga bagay na nauukol sa aral na magaling? Pag pumunta tayo sa verse 9, chapter 1, verse 9 ng Titus. Alam mo, ang simbahan na pinagpapastoran ni Tito sa Crete ay simbahan na maraming problema. Kagaya ng simbahan na pinagpastoran ni Timoteo. Kung kaya't pinadala ni Pablo si Tito sa Crete, iniwan sa Crete, verse 5, iniwan kita sa Crete upang husayin mo ang mga bagay na nagkukulang at maghalal ka ng mga matatanda sa bawat bayan na gaya ng ibinilin ko sa iyo. There is problem with authority sa simbahan sa Crete. Ang mga tao sa Crete lubos na rebelde. Dinescribe sila sa verse
Verse 12. Sinasabi rin ng isa sa kanila rin na isang propetang sarili nila, ang mga taga-Krete kailan pa man ay mga sinungaling, masasamang hayop, matatakaw na mga tamad. Dala-dala nila yung masasamang pag-uugali nila sa loob ng simbahan. At sinamahan pa ng mga maling aral na pumasok sa iglesia. Kagaya sa verse 10, sapagkat may maraming mga suwail na mapagsalita ng walang kabuluhan at mga pagdaraya, lalong-lalo na yung mga sa pagtutuli, yung kalaban nila, yung mga Hudyo. Yung mga Hudyo na pilit pinipigilan ang pag-usad ng Kristyanismo sa unang daang taon. At pakiramdam nila yung Judaism ay hindi nila matanggap na ang Panginoong Jesucristo na ang katuparan ng kautusan. Nandun pa rin sila sa lumang tipan. Hindi nila matanggap si Jesucristo bilang Mesaya. Kung kaya't sinusundan nila ang mga apostoles, kung saan pumupunta ang mga apostoles ay nangangaral sa sinagoga, sumusunod itong mga taong ito. So magkasama yung masasamang ugali ng mga tao at mga doktrina na hindi mabuti. Nagsasama. Kailangan maglagay sa iglesia ng mga matatanda. O dapat sabihin dito, sa panahon nila, dapat maglagay ng mga bishop. Verse 7. A bishop must be blameless as the steward of God. So yung palang ilalagay na mga matatanda sa bawat bayan, kailangan ng mga pastor sa mga simbahan sa Krete. Hindi ko maisip kung bakit nawala ng pastor ang mga simbahan sa Krete. Pero siguro dahil sa yung mga tao sa Krete, mga salbahe talaga. Nag-aalisan ng mga pastor sa simbahan. O maging yung mga pastor siguro sumali na sa gulo. O hindi namin sila nagiging karapat-dapat. Kung kaya't sinabi sa verse 9 na mga tagapagturo ng salita ng Diyos ay dapat nananangan sa tapat na salita na ayon sa turo upang umaral ng magaling na aral. Kita mo yung salitang magaling na aral. Sound doctrine. At papaniwalain ang mga nagsisisalangsang. Ito palang mga masuwayin at mga nagsasalita ng kung ano-ano, ang dahilan kung bakit nila ginagawa yan ay dahil sa hindi sila naniniwala. Kung kaya't kailangan silang paniwalain. Sa English nakalagay convince. Kailangan kumbinsihin yung mga suwail at mga nanghahawak pa rin sa mga tradisyon nila. Sa mga chismoso, sa talatang 11, na dapat ang mga bibig nila ay matigil. Sapagkat yung kanilang mga usapan ay gumugulo ng buong bayan, sambahayan. Ngayon, paano mo tuturuan ang mga taong suwail? Of course, ipapaliwanag mo ang magaling na aral. At pagkatapos, sasawayin mo sila ng may kabagsikan. Talatang 13. 12 at 13. Binasa na natin ang mga taga-Kreta, mga sinungaling at masasamang hayop, matatakaw na mga tamad. Verse 13, ang patotoong ito ay tunay, dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan, upang mangagpakagaling sa pananampalataya. Kaya sinabi natin kanina, itong mga issue na to, yung mga masasamang ugali ng mga tao sa sanlibutan, pumasok sa iglesia sa Kreta.
Sapagkat ito mga taong to, nagpapakilala rin silang may pananampalataya. Kaya lamang hindi magagaling ang kanilang pananampalataya. At dahil sa ang kanilang pananampalataya ay hindi magaling na pananampalataya, ang kanilang pamumuhay ay kagaya ng mga tao sa sanlibutan. Na paulit-ulit, mga tamad at matatakaw, mga sinungaling at mga asal hayop. Pagka ganyan pala ang buhay ng tao, it doesn't matter kung anong confession mo, anong profession mo, hindi ka magaling sa pananampalataya. At hindi yan tinuturuan sa malambot na pangangaral. Ang kailangan dyan sawayin ng may bagsik para gumaling sa pananampalataya. Marami siguro yung mga bishop sa panahon ni Tito, suko na sila sa mga tao. O hindi naman kaya hindi nila kayang panghawakan yung doktrina. Wala nang sumasaway sa kanilang panahon. Kung kaya't naglipa na yung klase ng pananampalataya na nauugat sa tradisyon. Ang mga tao matinulang kapag may taong nakatingin. Hindi na kumikilos ang kanilang malinis na konsyensya. Ang pinaniniwalaan ng mga tao, mga pabula na lang, talatang 14, na huwag makinig sa mga katha ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nangasisinsay sa katotohanan. Ang pinapakinggan na lang ng mga tao, yung sinasabi ng kultura, mainstream media. Kung gusto nyong maunawaan, ganito na lang. Kung may TV sa panahon ni Tito, wala na, ang mga tao, nood na lang na nood ng TV. Facebook na lang ng Facebook, YouTube na lang ng YouTube. At yun ang filosofiya nila sa buhay. Hindi mo ba napapansin? Kung anong ginagawa sa atin ng entertainment, ginagawa tayong tamad. At ginagawa tayong asal hayop. Di mo mainitin ang ulo mo. Pagkatapos ng mahabang pagkababad sa social media, ang init ng ulo mo. Walang kontrol sa sarili. Kahit yung natural natin mga pagnanasa, hindi na kayang kontrolin. Walang hiya ng mga tao. Saan ka nakita ng hayop na mahiya? Yung mga aso sa gitna ng kalsada, ginagawa yung mga kabastusan nila. Kagaya ng lahat ng mga immoralidad, makikita mo sa screen ng cellphone mo. At ayaw nilang tatawagin silang asal hayop. Sa panahon na lahat ng informasyon makikita mo na sa internet, ito ang panahon ng misinformation. Ang daming fake news. Hindi ba yung panahon ni Tito ay parang panahon din natin na ang mga tao ay sinungaling at naniniwala sa kasinungalingan. Mga nandadaya at nadadaya na walang kahihiyan, mga parang walang konsyensya at tamad. Pero ang lakas kumain. Kaya nga angal ng angal ang mga tao pero nakahilata. Reklamo ng reklamo. Ba't nagrereklamo? Ang daming hinahanap pero nakahilata. Mga tamad na matatakaw. Kung ang simbahan ng Panginoon ay dapat magpatuloy sa panahong kagaya nito, ang kailangan ay mabagsik na pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi dapat paghiwalayin ang pangangaral, ang pagtuturo at ang pagsaway. Hindi pwede. Otherwise, mawawalan tayo ng mga manggagawa sa iglesia. Otherwise, kahit ang mga pastor mamumuhay sa kasalanan. Kung hindi sila manghahawak sa aral ni Kristo,
At ang ituturo nila sa simbahan, puro tradisyon na lang. That's the reason kung bakit hindi ako nagtuturo ng Baptist distinctives. Bakit? Anong silbi na kaya tayo Baptist? Because meron tayong Bible authority. Pero yung konsyensya mo hindi napapasakop sa salita ng Diyos. Anong silbi? Kung sasabihin natin na mayroong autonomy of the local church, pero ang mga miyembro natin sa simbahan umaasa sa tao, walang sariling paa. Hindi ka pwedeng magkaroon ng isang simbahan na autonomous kung ang mga miyembro hindi marunong tumayo sa sariling paa. Kung lahat tayo ay pare, sinasabing the priesthood of all the believers, and I also believe that, pero naturingan kang pare ni Kristo, hindi mo niluluwalhati ang Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. What's the point? Anong silbi na paulit-ulitin ko rito that meron tayong individual soul liberty pero ginagamit natin ang mga kalayaan natin sa paggawa ng kasamaan. Ano ba yung S doon? Save membership? Oo, save membership pero mga miyembro, pag tinignan mo, hindi ligtas. Nagpapakilalang kilala nila ang Diyos pero sa mga gawa, hindi mo makikita ang bunga ng banal na Espiritu. O anong silbi? Meron tayong dalawang opisyales sa simbahan. Meron tayong mga pastor at mga diakona na hindi nila alam kung anong pinaggagawa nila. Mga pastor na hindi nila inaatupag ang pagdidisipulo ng iglesia. Palawakan ng pangalan ngayon, pagandahan ng pangalan, pakabitan ng sa tarpaulin. Never kong nilagay ang pangalan ko sa tarpaulin. Anong silbi nang mapatunayan mo na ang baptist sa mga sinaunang Kristiyano? And I believe that. Hindi ko kinahihiya na baptist ako. Dahil ang mga baptist, kung susunod lang talaga sila sa kanilang sinasabing identity, sila yung klase ng may pananampalataya na kagaya ng pananampalataya ng mga apostol. Kaya lang hindi to kagaya ng pagsusuot ng costume na para tayo nagko-costume party. Ang pagiging Kristiyano ay nagsisimula sa panloob na pagkatao. So walang silbi kahit baptist ka kung hindi ka Kristiyano. Kaya kung ako nangangaral, ipinangangaral ko ano sa Biblia ang larawan ng isang totoong Kristiyano. At hindi yun sasablay sa lahat ng pinaniwalaan ng mga baptist. At hindi yun sasablay sa lahat ng mga itinuro ng mga apostoles. At lalong hindi sasablay yun sa lahat ng tinuro ni Kristo. And that's why may baptist hanggang sa panahong ito. Kaya nga, sa mga malilinis, ang lahat ay malinis. Sa mga madudumi at sa mga taong walang pananampalataya, walang malinis. Kahit ang kanilang mga isip at ang kanilang konsyensya ay marumi. Sila'y nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa
palibhasa ay mga malulupit at mga masuwayin, mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Now, 2 verse 1, ngunit magsalita ka ng mga bagay na nauukol sa aral na magaling. Sa ganyang paraan, kina-counter ng Iglesia ng Panginoon ang masasamang gawain sa loob ng Iglesia. Kung ang salita ng Diyos ay mabuti, pero ikinasasama ng mga taong nagsasabi na sila ay sa Diyos, matapos nating malaman ng ipinangangaral ay talagang purong salita ng Diyos, hindi ko questionin ang salita ng Diyos. Ang questionin ko, yung taong nagsasabi na siya ay may pananampalataya. Sapagkat kung malinis ang iyong kalooban at ikaw ay pinatawad na sa iyong mga kasalanan at si Kristo ay naghugas ng iyong mga kasalanan at ginawa kang matuwid dahil sa pananampalataya, bakit mamasamain mo ang salita ng Diyos? Ang sa Diyos ay makikinig ng salita ng Diyos. Ang mga tupa ni Kristo ay makaka-recognize ng boses ni Kristo. Kaya, sa mga masasamang tao, lahat kasamaan. Kahit ang kanilang konsyensya, madumi. Kahit ang kanilang isip, madumi. Kahit pa nagpapakilala sila na sila ay makadiyos, o kung titignan mo yung kanilang mga gawain, malupit sa kapwa at suwail, at hindi nagpa-prosper sa mga mabubuting gawain. Kaya kung nakakita kayo niyan dito sa iglesia, mga kapatid na kahit anong sikap sa mabuting gawa, hindi nagpa-prosper, ipanalangin niyo ang kanilang kaluluwa. Kausapin ninyo, gabayan ninyo. Minsan mapapaisip ka, sarili mo na lang ang tutulungan mo, sumablay ka pa. Sarili mo na lang ang aakayin mo, hindi mo pa naakay. Sarili mo na lang ang pagdedesisyonan mo na magdedesisyon ka na sumunod kay Kristo, sumablay ka pa. At pagka ikaw ay tinuturuan ng salita ng Diyos, minamasama mo ang salita ng Diyos. Diba? Kailangan na ng mabagsik na pangangaral, ng matalim na pangangaral. At pinagsasama yon. Tumunta ka sa Titus 2 verse 15. Titus 2:15. Ang mga bagay na ito ay iyong salitain at iaral at isaway. Nakita mo yon? Nagtuturo tayo ng salita ng Diyos, hindi lang tayo nagsasalita, nangangaral tayo. Root word ng pangangaral, aral. Nasa church tayo para mag-aral. At mag-aral, kailangan may natututunan tayo. Kaya yun ang instruction ko sa Sunday School. Kailangan naiintindihan ang magaling na aral. Kasi darating ang panahon, sasaway tayo. Paano tayo sasaway kung hindi nila naintindihan ang aral? Paano sila susunod sa Panginoon kung hindi nila naintindihan ang aral? Kaya mga bagay na ito ay salitain mo at iaral mo at isaway mo ng buong kapangyarihan. So ang magaling na doktrina ay dapat una panghawakan ng mga tagapagturo. At iyan ang doktrina na nagpapalabas sa iglesia ng mga taong hindi ligtas. Hindi mo naman pwedeng buksan ang puso ng tao at tignan mo kung may Kristo ba talagang nakatira sa loob. Hindi man pwede. Hindi mo pwedeng buksan ang isip niya na tignan mo kung naiisip mo talaga niya ay ang salita ng Diyos. Kung talagang nakatitik ba talaga ang mga kasulatan sa kanyang isip at puso. Hindi natin makikita yun sapagkat yan ay spiritual na bagay. Pero sa oras na mangaral ka ng magaling na aral sa iglesia,
Kagaya ng tubig at langis, maghihiwalay ang filosofiya ng sanlibutan sa filosofiya ng salita ng Diyos. Nakakapasok lang sa simbahan ang impluwensya ng sanlibutan kapag hindi naging matatag ang pulpito. Kung kaya't ang mga kasiraan sa loob ng simbahan, minsan mga pastor din ang gumagawa. Minsan mga tagapagturo din ng salita ng Diyos ang gumagawa sapagkat hindi sila nanghahawak sa magaling na aral. Iniisip nila na ang salita ng Diyos ay hindi na sapat at kulang na. Titignan nila ang aral, pagkatapos mag-iisip sila ng sarili nilang aplikasyon. Na hindi mo inisip na kapag ka nag-isip ka pa ng malalim at inunawa mo mabuti ang aral ni Kristo, nasa ilalim niyan kung paano mo yan susundin. Kulang lang sa reflection ang mga tagapagturo sa mga iglesia. Ay napapansin mo, ganun lagi ang instruction. So read your Bible and pray every day. Step 1, read your Bible and pray every day. Step 2, attend church every Sunday and don't be late. Step 3, ganyan lagi ang mga turo sa simbahan. At ang mga tao susundin nila yon. Pero darating ang panahon, magtataka sila, bakit kahit pinagsisikapan ko, hindi nangyayari? It's because inunawa mo lang kung ano yung dapat mong gawin. Pero hindi mo inunawa kung paano ang banal na Espiritu ang gagawa niyan sa buhay natin para makasunod tayo. Kasi nga, kulang ang pagtuturo ng magaling na aral. Na kahit si Tito dito, in-emphasize ni Pablo kay Tito, na ang biyaya ng Diyos ang nagdadala sa kaligtasan, ng kaligtasan sa tao. Na nagtuturo sa mga tao paano tumalikod sa masasamang gawain. Tito 2:11 hanggang 14. Paanong susunod ka kay Kristo pero hindi ka nabubuhay sa ilalim ng kautusan? May mga simbahan, hindi nila inuutusan ng mga miyembro na maglingkod sa Diyos. Sapagkat sabi ng pastor, hindi na tayo namumuhay sa kautusan. Ha? Ignorante ka kasi. Hindi mo inaral ang salita ng Diyos. Binasa mo, pumikit ka, at tumingin ka sa kisame, tapos nangaral ka sa mga tao. Isinabi ng Panginoong Jesucristo, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Alam natin kung anong utos ni Kristo, pero hindi tayo marunong kung paano tayo susunod. Pero gusto mong sumunod. Hindi mo lang alam kung paano. Kung kaya't kailangang ituro ang magaling na aral sa iglesia. At kailangan maunawaan yan ng mga tagapagturo sa church. Kailangan expound natin ang process. Ilagay ang mga pundasyon. Sapagkat mahirap sumunod sa Panginoon ng isang malaking talon. Sometimes kailangan gumawa ka ng maliliit na hakbang at ituturo natin sa kanila yon upang kanilang matutunang sumunod sa mga pinag-uutos ni Kristo. Pero may mga taong nagsasucceed sa sarili nilang lakas. Anong problema doon? Maraming mga tumagal sa simbahan at nakabahagi sa gawain ng Diyos na hindi talaga nila na-master ang pakikisama sa Diyos. Yun yung mga tao na magagaling lang at matatapang lang pero hindi nila naiintindihan yung ginagawa nila. Kasi hindi nila naunawaan na ang aral ni Kristo, marami ang lamang mineral at mga bitamina. Kompleto yan from A to Z sa iyong spiritual na pamumuhay. O sabihin mo yung kalabasa, ang alam mo lang sa kalabasa, pampalinaw sa mata. As sabi mo, malinaw naman mata ko, ba't ako kakain ng kalabasa? Hindi mo alam na ang kalabasa ay marami ding ibang mineral
Ayaw kumain ng ampalaya. Kasi hindi naman ako low blood eh. Pero ang totoo, ayaw mo kasi mapait. Hindi ko kailangan yung talatang yan. Alam ko na yan. Si Kristo namatay para sa atin. Tagal ko na alam yan. Pero kung titignan mo, kaya mahina ang buto mo sa panahon ng temptasyon at hindi ka nakakabawi ng mabilis. At hindi ka madaling makabalik sa gawain ng Diyos kapag ikaw ay na bumabagsak. Hindi mo nauunawa ang mabuti ang ebanghelyo ni Kristo. Kaya ka worldly, hindi mo naiintindihan mabuti kung anong ginawa ni Kristo sa krus. Anong ibig sabihin na mahal tayo ng Diyos. Kaya tayo nagpapanik sa mga bagay-bagay sa sanlibutan na hindi natin napagtitiwalaan ng Panginoon kahit sa mga simpleng probisyon ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin nauunawa ang lubos kung gaano kabuti ang Diyos sa pagbibigay niya ng kanyang bugtong na anak sa atin. Sinabi ng Diyan, Romans 8:32, na kung hindi pinagkait ng Diyos ang sarili niyang anak, kung hindi ibinigay pa nga niya sa atin, hindi ba niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay dahil kay Jesus Christ? Kaya't ang biyaya ng Diyos nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao na nagtuturo sa atin na talikuran natin ang lahat ng hindi pagkamakadiyos. Na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at mutuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutang ito. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Ang mga bagay na ito ay iyong salitain at iaral at isaway ng buong kapangyarihan. Hindi ba? At importante ang isang magaling na aral upang sa ganon, kapag tinalikuran natin at humiwalay tayo sa masasamang gawain ng sanlibutan, ay magkaroon tayo ng mabuting buhay sa ngayon. Yun ang sinasabi ng Titus 2:1-6 na binasa ng kapatid natin kanina. So, tignan mo yung Titus 2:1 na nasa gitna. In-explain na sa atin yung kalagayan ng mga tao sa Creta. Verse 10-verse 16, kung paano yung masasamang gawain sa sanlibutan ay pumasok sa loob ng iglesia. Ngayon, kung paalisin natin sa simbahan ang mga ganyang klaseng ugali at mga aral, kung hindi natin gusto na mamumuhay lang tayo sa tradisyon at mamumuhay lang tayo sa mga chismis, sa mga chismisan, at kung hindi natin gusto na ang mga tao sa simbahan mabubumi ang konsyensya at pag-iisip, hindi natin gusto na mapuno tayo ng mga professing Christian, ano dapat ang makita sa loob ng simbahan dahil tinuruan tayo ng magaling na aral? Verse 2, verse 3, verse 4, verse 5, verse 6. Yan ang nais abutin kung bakit dapat, kung paano tayo tumanggap kay Kristo, ay ganun tayo lalakad kay Kristo. Upang ang mga matatandang lalaki ay maging mapagpigil. Hindi ba yun yung binasa natin kanina tungkol sa biyaya ng Diyos? Mabuhay tayong may pagpipigil. Hindi ba dapat matuto ang mga matatandang lalaki na magpigil ng sarili? Hindi dapat asal hayop? Hindi ba't kasama na ang panglaban sa katamaran ay pagpipigil din ng sarili? Hindi naman tayo tamad dahil sa ayaw natin gumawa.
Nakita lang natin na may mga bagay na mas importante para sa atin kaysa sa paggawa. Kagaya ng mga entertainment sa sanlibutan, ang ating mga focus ay wala lang sa focus. Kailangan ng matatandang lalaki ay maging mapagpigil. Alam mo, nakaka-boring maging tamad kung wala kang pinagkakaabelahang entertainment. Pero kung meron kang pinagkakaabalahang entertainment, tatamarin ka. Hindi dahil sa wala kang lakas, o hindi dahil sa mas masaya kasi doon kaysa magbanat ng buto doon. At ano ang pantokso ng entertainment? Gagawin mo ba yung hindi mo gusto? Yung hilig mo, saan ka mahuhook? Anong lungkot mo na gusto mong pasayahin? Hindi ba babalik din yun sa pagnanasa? O kaya ang mga matatandang lalaki ay dapat maging mapagpigil. At mahusay at mahinahon ng pag-iisip. Mahinahon ng pag-iisip, hindi ba sober? Sound in faith, temperate, sound in faith, sober, grave. Magaling sa pananampalataya, magaling sa pag-ibig, at magaling sa pagtitiis. Kailangan natin sa iglesia ng mga lalaki na hinubog ng Diyos ang pag-iisip at ang puso. Sinabi ni Pablo sa Roma, huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Sapagkat kung ang ating pag-iisip ay magiging kagaya ng pag-iisip ng mga tao sa sanlibutan ito, mamumuhay tayong kagaya ng mga tao sa sanlibutan ito. Ang problema, hindi natin yan ilalabas dito sa iglesia. Itatago mo yan. Kung ikaw mag-isa, mag-isa ka. Pero kung may mga kaibigan ka, ilalabas mo yan sa kanila. Pero ang totoo, ang iyong pag-iisip ay kagaya ng kaisipan ng mga tao sa sanlibutan. At ang iyong pamumuhay, kagaya ng pamumuhay ng mga tao sa sanlibutan. Lahat yan may kinalaman sa pag-iisip. Ang pagpipigil, ang pagiging mahusay, ang pagiging mahinahon, ang pagiging magaling sa pananampalataya, kahit ang pag-ibig at pagtitiis ay hindi pwedeng ilayo sa isang sound mind. Sinasabi sa 2 Timothy 1:7, di ba? God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Kahit ang totoong pagmamahal ay hindi pwedeng pinangungunahan lang ng katawan, ng laman, ng pagnanasa. Kahit ang pagmamahal ay nangangailangan ng kalkuladong pagkilos. Kahit ang pagmamahal ay nangangailangan ng pag-unawa sa sitwasyon, pag-unawa sa sarili. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, for with the mind I serve the law of God. Kaya sa iglesia, kung tinuturuan tayo ng aral ng Panginoon sa level na parang komplikado na, talagang tayo mag-iisip talaga, na hindi na yan ginagawa ng modernong Kristiyano, ang daming umuupo sa simbahan, hindi na nag-iisip. Dahil ang mga pastor nila, payaso na lang. Ang inaabangan nila, punchline sa joke. At saka yung headlines ng chismis sa simbahan. Ang mga pulpito ngayon nagiging podium na lang ng mga chismis sa loob ng simbahan. Alam mo ba si brother ganito? Ganito ang sitwasyon niya ngayon. Teka, basahin natin sa Bible. Hindi na nag-iisip ang mga tao.
Ito masaklap nun, sumasampalataya sila nang hindi sila nag-iisip. Kaya pag nagdesisyon, anong nagdesisyon? Nagdesisyon kasi natakot. Nagdesisyon kasi natakot mapahiya. Nagdesisyon kasi nahirapan. Nagdesisyon kasi nalungkot. Ano kung malungkot ka? Kung nauunawaan mo na yung tama ay tama, nagbabago ba yan kung magbabago emosyon mo? Di maglingkod ka sa Diyos na umiiyak. Upang sa ganun, na nag-ahasiks na may pagluha, umani na may kagalakan. Ano kung nahirapan ka? Ano kung iniwan ka ng kasama mo sa gawain ng Diyos? Mali na ba ngayon yung pananampalataya kasi nag-iisa ka na? O kaya kung hindi mo naiintindihan yung ginagawa mo, wala ka na. Naniniwala ka pero hindi ka nag-iisip. Hindi mo naiintindihan yung pinanampalatayanan mo si Satanas na. Makita mo sa Facebook, ang daming nakikipag-away para sa maling doktrina. Wala silang panagkaiba sa mga pagano at sa mga deboto ng Nazareno. Pinipuwersa nila ang sarili nila pero hindi nila naiintindihan yung ginagawa nila. Kasi nga, anong mahimala dun sa kahoy na yon? Na nagkakaroon lang ng visa pag pinoposisyon. Hindi sana i-posisyon yan papunta sa PGH para lahat ng may sakit doon gumaling. Pero yung mga tao, sampalataya, alam mo, isang beses, halimbawa, habang pinaparada nila, bumagsak sa karo yan, mabasag yan. Kasama ng pagkabasag niyan, pati ang pagkabasag ng pananampalataya mo. Hindi mo naiintindihan ang ginagawa mo. Hindi dapat ganyan ang mga lalaki sa simbahan. Hanggat kasama natin ang Diyos, hindi tayo nag-iisa. Hindi madudurog ang mga pangarap natin sapagkat wala na yung mga taong inaasahan natin. Dahil tao tayo ng Diyos. Meron tayong aral na magaling. Ayaw nila ng aral na magaling. Baka madumi ang kanilang puso at mga hindi sila ligtas. Isipin mo, dilim lang ang hindi lumalapit sa liwanag. Dahil siguradong pag binuksan mo ang ilaw, walang magagawa ang liwanag, ang dilim. Tatakbo ang dilim. Mawawala ang dilim. Kahit sa maliit na liwanag. Gayon din ang mga matatandang babae, verse 3, ay maging magaling sa kanilang kilos. Hindi pala bintangin. Ni paalipin man sa maraming alak. Mga guro sa kabutihan. Ang mga matatandang babae sa iglesia, kung bakit kailangan ng magaling na aral, sapagkat sila ay magiging magalang sa kanilang mga kilos. Hindi sila pala bintangin, mga chismoso. Alam mo yung paalipin sa maraming alak? Tindi, no? Ba't kayo mga lalaki? Hindi sinabi ang huwag paalipin sa maraming alak. Kaya sabi, uy, pwede. Mga babae lang sinabi yan. Kaya, pagpunta tayo sa Efeso. Nagalaw natin. Kaya kailangan ipaliwanag natin. Talatang 18 ng Efeso 5:18. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. So, ibig sabihin, kaya kung bakit hindi dapat naglalasing ang tao, sapagkat pag naglasing ka, wala kang kontrol sa sarili. Nauuwi sa kaguluhan. At ang kabaliktaran nun, imbis na maglasing ka, dapat pangunahan ka ng Espiritu Santo. So pag dinala mo yan sa Titus kanina,
imbis na magpaalipin ka sa alak, hayaan mong pangunahan ka ng banal na Espiritu. Yes, wala naman naglalasing sa amin dito sa church. Wala naman mga ladies na naglalasing dito. Meron ba? Of course wala. Pero let me remind you na hindi lang alak ang umaalipin. Na alternative sa pangunguna ng banal na Espiritu. Huwag nating hayaan na ang ating kalayaan ay pakinabangan ng iba. Nalala ko kagabi nag-down ng Facebook, di ba? Nawala ang Facebook kagabi. Akala ko nahack na kami sapagkat may nag-react sa mga post ko, sunod-sunod, puro angry. Mga post ko, mga preaching, puro angry. Tapos biglang nawala ang Facebook. Sabi ko, wala, nahack na tayo. Tapos pinag-uusapan namin kagabi, parang doon lang nalaman ni Brother Bong na ang Facebook ay billion-dollar company. Hindi tayo nagbabayad pero yung mayaman yung may-ari. Tingin nyo, bakit? Sa ads, anong bayad mo? Oras mo lang, tsaka yung pagka-addict mo. And it is a billion-dollar company. Nalala ko bigla, kasi pang kagaya ng sigarilyo. Noon, papiso-piso lang. Pero sa pasenti-senti mo nakita sa isang stick. Ang mura noon, di ba? Kung hindi nilagay yung sin tax, hindi yan mag-aabot ng 10 piso. Magkano na ba mighty ngayon? Hindi aabot yan ng marami. Di ba? Pero yumaman yung may-ari. Paano siya yumaman? Napabinchi-binching ko lang ang kita sa isang stick. Yung kalusugan mo lang, binayad mo dyan, tsaka yung addiction mo. So akala ng tao, malaya siya. Pero sinasabi ng banal na kasulatan, kung ano nagpapatakbo sa iyo, yan ang iyong Panginoon. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, malaya tayong gawin ng lahat ng bagay, pero huwag kang magpapaalipin kanino man. Basahin na natin yung 1 Corinthians 6. Verse 12. First Corinthians 6:12. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ay nararapat. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ako pasasakop sa kapangyarihan ng anuman. Pasakop lang ako sa kapangyarihan ng Diyos. It doesn't matter kung malaman ko ang katotohanan na wala pala talaga akong choice kasi lahat dinikta ng Diyos. Ano kung dinikta ng Diyos yan? Alam ko ang Diyos ay mabuti. At dahil kay Jesus Christ, hindi niya ako gagawa ng masama. Pero magpapasakop ako sa kalooban ng sino man. Mas gusto pa natin magpasakop sa bisyo, magpaalipin sa tao at magpaalipin sa sistema ng sanlibutan na to kaysa magpaalipin kay Kristo. Yes, meron tayong choice sa sanlibutan, pero anong choice mo? Tayo napunta dyan. Sa issue ng pagpapaalipin. So, ang matatandang babae ay hindi dapat maging alipin sa maraming alak.
or anything na magiging dahilan para hindi tayo pangunahan ng banal na Espiritu, kundi maging mga guro ng kabutihan, upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kanilang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak at mangagpakahinahon. Mangagpakalinis, mangagpakasipag sa bahay, mga magagandang loob, pasakop sa kanilang asawa upang mapaglapastangan ng salita ng Diyos. Gusto kong pansinin ninyo na hindi binilinan ni Pablo si Tito, specifically na i-disciple ang mga young ladies. I observe that. Yan. Siguro mga ngaral siya in general. Sinabi ni Pablo kay Tito, pangaralan mo yung mga adult men. Turuan mo yung mga adult men. Turuan mo yung mga adult ladies. Pero hindi niya sinabing, turuan mo ang mga young ladies. In a way na parang in a close discipleship. Bakit? Kasi trabaho ng mga adult ladies yan. At pagka hindi ginawa yan ng mga adult ladies yan, gagawin yan ng pastor. At gagawin yan ng mga young men. At gagawin yan ng mga adult men. Pansinin nyo yan. Kung saan dapat natututo ang mga Kristiyanong kabataang babae, ang mga kadalagaan sa iglesia, saan sila natututo na sila ay makapamuhay bilang Kristiyano at hindi sila mamuhay na kagaya ng mga kadalagahan sa sanlibutan na walang values, walang family values. May bahay nga pero walang pakialam sa bahay. Ganyan ang mga kadalagahan ngayon sa sanlibutan. Mas importante pa sa kanila yung likes ng mga tao sa labas kaysa yung mga likes ng mga tao sa loob ng bahay. Magaling lang pag may okasyon, pag may Mother's Day, Father's Day, etc. Na dahil sa feminism, tinutubuan ng sanlibutan ng mga kababaihan na maging disrespect. Well, I don't argue. Nainiwala ako dahil sa Proverbs 31 na mga kababaihan, they should be virtuous. At ang mga virtuous woman, hindi taong bahay lang. Diba? Kaso nga lang, dahil sa mga panahong ito ng mga lalaki, kung sino mga lalaki, yun ang mga inutil, kaya nasasaktan sila pagka mga babae nagtatrabaho. Pero hindi yun issue at hindi yun dahilan para mga babae maging disrespectful sa kanilang mga asawa. Because nagpapakita yun ng mabuting ugali. But the point is, tinuturo yan sa iglesia. Bata pa lang hanggang sa paglaki. Kaya dapat ipinapakita ng mga kalalakihan sa iglesia na sila'y karespeto. Sila ang mga haligi ng iglesia upang maproteksyonan ng mga mahihina sa loob ng simbahan. Sapagkat kung ang mga kababaihan sa iglesia ay hindi magpapasakop sa salita ng Diyos, nalalapastangan ng salita ng Diyos. Ngayon, para masigurado natin ng isang malinis at magaling na pananampalataya at malinis na konsyensya, dapat ang mga matatandang babae ang tagapagturo ng mga kabataang babae. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. At specifically, tinuro yan. Sa mga lalaki, it is implied. Of course, ang mga lalaki,
Sila ang mga tagapagturo. Ang pastor sa iglesia, lalaki. Ang mga tatay, lalaki. It is implied, in general. Pero specifically, tinuro ng Panginoon, ang mga matatandang babae ay dapat turuan ng mga young ladies sa church. At yan ay parte ng pagtuturo ng magaling na aral. Verse 6, iaral mo rin naman sa mga bagong tao na sila'y magpakahinahon ng pag-iisip. Napansin mo, ang daming hinahanap sa isang adult man. Ang adult man, again, dapat maging mapagpigil, mahusay, mahinahon ng pag-iisip, magaling sa pananampalataya sa pag-ibig at sa pagtitiis. Pero ang mga young men, isa lang ang dapat nilang matutunan. Mahinahong pag-iisip lang. Bakit? Sapagkat ang mahinahong pag-iisip, ang fundamental sa lahat ng mga virtues na dapat meron ng matatanda. Kapag nakakita ka ng matatandang lalaki na hindi mapagpigil at hindi mahusay, at hindi mahinahon ng pag-iisip, at hindi magaling sa pananampalataya, at hindi magaling sa pag-ibig, at hindi magaling sa pagtitiis, nung kabataan yan, hindi yan naging mahinahon sa pag-iisip. Nung kabataan niya, hindi niya dinisiplina ang isip niya. Kung gusto mo mag-build ng mga lalaki sa future na magaling sa pananampalataya, mahaba ang endurance. At pagkatapos, magaling sa pag-ibig, mag-build tayo ng mga lalaking mahinahon ng pag-iisip. Kaya sa mga kabinataan, isa lang ang kailangang i-build. Disiplinahin mo isip mo. Dahil tatanda kang hindi ka gagaling sa pananampalataya. Imbis na ang pag-ibig ang nagpapatibay sa iyo, ang pag-ibig ang wawasak ng buhay mo. At hindi pwede ang lalaking hindi matiisin. Tanda mo, ikaw magbubuhat ng pamilya. Paano ka magbubuhat ng pamilya kapag nahirapan ka? Tara, wag na lang, pagod ako eh. O hindi ba? Ang pangit sa lalaki na hindi matiisin. Ang pangit sa lalaki na mabilis umayaw. Ano, magtutuwa ako sa Panginoon. Sa simbahan ito, po lalaki natitira sa simbahan. You have a good discipleship, mga kapatid. So you discipline your mind. Kung gusto nyo ang grasya ng Diyos makita sa inyong katawan, na dapat makita yan sa iyong pag-iisip. Ganda. 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 Kaya mga kapatid, magaling ang aral ng Panginoon. Hindi ko sinasabi magaling ang aral natin. Sapagkat ang lahat ng ipinangaral natin ay yun lamang nababasa nyo sa banal na kasulatan. Pero kung hindi natin i-apply yan sa kaparaanan na kung ano ang intensyon na i-apply, paano yan i-apply, makakakita tayo rito sa simbahan ng mga henerasyon ng mga tamad pero malalakas kumain. Makakita tayo rito ng henerasyon ng mga taong walang buto, mga taong mga paniwalain. Lahat dinadaan sa biro, lahat dinadaan sa lokohan. Makakita tayo rito ng mga makadiyos, pero mga asal hayop, mga walang pagpapigil sa sarili, mga mababangis. Makakita tayo niyan dito. Kapag hindi natin in-apply ang magaling na aral ni Kristo. Pagkatapos lalabas tayo sa sanlibutan, walang maniniwala sa atin.
Pero alam mo, hindi ako nagbibigay ng emphasis dun kung may maniniwala sa atin o wala Ang problema ganito, anong mangyayari sa'yo? Kakikinig mo ng aral ni Kristo. Hindi tayo gumagawa ng mabuti sa kapwa para madala natin sila sa Panginoon. Dahil baka hindi yan sumampalataya. But we do the best we can. We share the gospel. We do good things. At totoo ang intensyon natin at panalangin natin sa kanila para dalhin natin sila sa Panginoon. Pero halimbawa, sa hinaba-haba ng posisyon, hindi pa rin sa simbahan ng tuloy. Anong mangyayari? Mag-discourage ka. Pinaalala sa atin ng Panginoon, kaya natin ginagawa yan sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. Kung ayaw maging mabuti ng masamang tao dahil sa kabutihan mo, tandaan mo, hindi mo yan ginagawa para sa masamang tao. Ginagawa mo yan dahil sa mabuti ka. At pinabuti ka ng Diyos dahil siya ay mabiyaya sa iyo. Namatay si Kristo upang tayo ay tubusin niya sa lahat ng ating mga kasalanan. At maghalal siya ng tao. Magkaroon siya ng mga sariling tao na masikap sa mabuting gawa. Yun ang importante. So, we want to apply it. And the first thing na gagawin natin para i-apply yan, pagsasamahin natin ng mga fellowship. Ang young ladies at ang adult ladies ay magsasama at ang young men at ang adult men ay magsasama. Sa adult men, wala kaming problema dyan. Sapagkat ang mga adult men ay talagang nagdi-disciple ng mga young men. Halimbawa lang Aljon, sino nagdi-disciple sa'yo? Walang problema doon. Pagka hindi nakita ni Brother Bong, makikita ni Brother Bal. Pag hindi nakita ni Brother Bal, kita Aljon. Pag hindi ko na nakita, kita ng Diyos. At mababasa ko sa Bible, kita ko pa din. Nabasa ko sa Bible At pag nabasa mo sa Bible, kita mo din. At pag nabasa mo sa Bible, kita mo din. So there is no problem. Tuturuan natin itong mga batang lalaki na maging mahinahon sa pag-iisip. At we will be reminded na dapat mahinahon ang pag-iisip natin para maging magaling tayo sa pananampalataya. Until such time na makapag-build tayo ng mga taong makakapag-handle. Ang ministry ay pagtitiwala ng Diyos. Yung mga kapatid natin, may mali sila na tumalikod sila sa pananampalataya. Hindi tama yon. Tumalikod sila sa pananampalataya. Kung ano man ang dahilan nila, mali pa rin yun. Samantalang wala naman silang mabuting katwiran sa ginawa nila. Kaya lamang, kung yan ang paraan ng Diyos para maipakita sa atin na meron tayong pagkukulang sa ating iglesia, hindi dapat nating mamiss ang opportunity. Sapagkat kung hindi tayo mapagkakatiwalaan sa 3, hindi tayo mapagkakatiwalaan sa 30. At parte yan ng ating pagkatuto. Yung hindi nila mabalanse ang eskwelahan, bahay, church. Nandun sa Titus, sino dapat na nagtuturo niyan? Ang nagtuturo niyan, mga matatanda. Dahil ang matatanda, dapat nababalanse ang trabaho, bahay, simbahan. Di pwede sabihin wala kang panahon sa bahay mo.
puro ka trabaho at puro ka simbahan. Hindi mo rin pwede sabihin puro ka trabaho, wala kang panahon sa bahay at wala kang panahon sa gawain ng Diyos. Hindi mo rin pwedeng sabihin na puro ka simbahan, wala kang trabaho at wala kang sariling buhay. Paano natututunan yun? Natututunan yun sa kabataan, sa pagkabata. Tuturuan natin ang mga estudyante. Alam ko mga estudyante kayo, pero hindi yan dahilan para magkulang kayo sa inyong simbahan. Habang estudyante kayo, pagsabayin nyo yung tatlong yan, bahay nyo, pag-aaral nyo, simbahan nyo. Dahil lalaki kayo ng maayos. Dahil pag hindi nyo natutunan pag-isipan yan sa kabataan nyo, pagtanda nyo, hindi nyo kayang pag-isipan yan. Again, saan ang gagaling ang pagiging magaling sa pananampalataya na matatanda? Nagsisimula yan, nung kabataan ka, natuto ka maging mahinahon sa pag-iisip. Kasi yung pag-aaral mo, magiging trabaho, natural, gagraduate ka. At pag graduate ka, mag-apply ka ng trabaho. Pero ang simbahan, simbahan pa rin. At lalago din yung, kung dati taga-dalo ka lang, susunod, hahawa ka na ng ministry. Magkakaroon ka na ng mga gawain sa Panginoon at responsibilidad mo sa iyong Panginoon. At yung pamilya mo, pamilya pa rin yan. Pero magbubunga yan, susunod magpapamilya ka na. Hindi ba? Napagkatiwalaan sa maliit, magpapatiwalaan sa malaki. Hindi pwedeng lumilipas ang pagkakapanahon na hindi tayo napagkakatiwalaan. Ang pinagkaiba ng matanda at bata, responsibilidad. Kasi kahit ang bata matutong magtrabaho, bata pa rin siya. Pero responsibilidad ang naghihiwalay sa mga boys, sa mga men. Ang mga men ngayon sa sanlibutan, laro lang ng laro. Bisyo lang ng bisyo. Chicks ng chicks pero ayaw pumasok sa isang seryosong relasyon. At ang mga simbahan, hindi nagtuturo ng magaling na aral. Namatay si Kristo. Nagbigay siya ng buhay sa pananampalatayang taglay natin. Kaya hindi pwedeng hindi maging magaling ang ating aral. Wala nang sumiseryoso ngayon sa mabuting buhay. Ang importante, may pera ka. Pinagpapalit na ng mga magulang ang mga anak nila sa pera. Lahat nandun, naghahanap ng pera, pinapabayaan nila mga anak nila na walang disiplina. Maglalakihan yan, kailan mo tuturuan yan? Kapag ka naturuan na yan ng kapitbahay, pag naturuan na yan ng mga tao, ng mga bakla sa social media, at doon mo ngayon babaliin yan sa panahon na hindi mo na mababali yan. Hindi na susunod sa iyo yan, ikaw na ang susunod yan. Hindi ba nangyari yan? Kahit dito sa loob ng simbahan, merong insidenteng ganyan. Paano nangyari yun? Simba ng simba yun noon na hindi nakapakinig ng magaling na aral. Meron ba nagiging bakla overnight? Ano ka, nakagat ng vampira? At pagkatapos, pagkagat nun sa'yo, bakla ka na? Hindi mo man alam, pinalaki ka ng tatay mo na ganyan, at pinalaki ka ng nanay mo na ganyan, nang hinayaan ka niya, nang hindi nila tinignan kung sinong kabarkada mo, nang hindi nila tinignan kung anong pinanonood mo, nang hindi nila tinignan kung sino ang mga kasama mo, hindi nila alam na meron kang na ang paborito mong laro, tagu-taguan sa cabinet kasama ng best friend mong lalaki. Hindi nila alam yun. Hindi ka nila sinaway. At ngayon sa simbahan, sasawayin ng pastor yung kabaklaan mo, kakampihan ka ng tatay mo. Kaya dapat talagang magsama kayo ng tatay mo. Pero sinasabi sa banal na kasulatan, mag-aral ka, mangaral ka ng magaling na aral. Oh, ano, sinasabihan ko yan, yung kapatid natin na yan. To the face. Kaya ano pa magagawa niya?
Huwag mong hintayin na parusahan ka ng Diyos saka ka magbago. Mahihirapan ka na. Dahil hindi mo masasabi sa Diyos, Panginoon, alisin mo na yan, nahihirapan na ako. Kung ano, ayaw alisin ng Diyos. Pagsisikapan mo na yan sa mahirap na panahon. Siyang laging tinutuwid. Pero matigas ang ulo, isang araw mababali ang leeg, wala ng kagamutan. Kaya ayoko mangyari. Ayoko. Kasi naniniwala ako sa salita ni Kristo. Hindi mali ang doktrina. Pag hindi umepekto ang doktrina, wala kang Espiritu ng Diyos. Ganun lang kasimple yun. So pinakikiusap ko sa iglesia na maging matapat tayo sa ating mga devotional life. At pag may nakita tayo na sinasabi sa atin ng Panginoon na mali sa atin, ituwid natin. Tumawag tayo sa Diyos sapagkat lahat ng yan, biyaya lang ng Diyos. Pero nag-uumpisa yan sa pag-amin, Panginoon, kailangan ko to. Ganito ko, baguhin mo sa akin to. Huwag kang magdasal palagi ng ganito, Panginoon, alisin mo yung pangit sa akin. Tanungin kita, anong pangit sa'yo? Hindi ko alam, basta kita ng Diyos yun. Anong pangit sa ginawa mo? Anong mali sa ginawa mo? At ituturo sa'yo ng Panginoon yun. At yun, lalakarin mo dahan-dahan. At kung marunong tayo sa doktrina at marunong tayo sa pananampalataya, tignan naman natin kung paano natin pinipellowship yung mga kapatid natin. Hindi ang fellowship, hindi laging chismisan yan. Hindi ang kwentuhan. Gusto mo ng fellowship kasi lagi may merienda. Hindi ganun ang fellowship. Ang fellowship ay ang paglakad sa salita ng Diyos na tinutulungan natin yung mga hindi marunong. Ang fellowship minsan trabaho yan. Ang fellowship minsan mananalangin kayo magkasama. Ang fellowship minsan maglilinis kayo ng bahay, fellowship niyo yun. Ang fellowship minsan tuturuan mo yung kapatid mo na hindi makagawa ng assignment, tutulungan mo siyang gumawa ng assignment, fellowship yun. Ang fellowship hindi yun magtititigang kayo maghapon at magkikwentuhan kayo ng mga kung ano-ano mga bagay-bagay na hindi nyo naman sinusolusyonan. Hindi yan ang fellowship. Kasi ang mangyayari, magiging tendency niyan. Pag-uusapan lang natin ang mga problema sa simbahan, hindi natin aaksyonan. At anong paborito nating salita? Bahala na ang Diyos. Naintindihan mo ba yung sinasabi mo? Bahala na ang Diyos pero alam mong dapat mong gawin, di mo ginagawa. Lagi niyong paborito ng response. Prayer, reaction, prayer. Yan ang default natin. Pagka wala tayong pakialam, bahala na ang Diyos. No. At palagi tayong masasaktan sa paglilingkod natin. Kasi aral tayo ng aral, na magaling na aral, hindi natin iniintindi at hindi natin sinasagawa. Di ba? Yan ang ipinakita sa atin ng Panginoon sa panahon na yan. Hindi ko na kailangan i-pinpoint ang sitwasyon. Nakikita niyo yan sa iglesia. Hindi problema ang may nawawala. Meron talagang nawawala. Kahit sa panahon ng Panginoon sa Kristo, na hindi na sumunod sa kanya yung mga disipulo. Paboritong matagandang verse na Richard. John 6:66. 6:66. At simula nung araw na yun, marami nang hindi sumunod sa kanya. Sumama sa kanya. John 6:66. Natural doon. Kaya yung maupos tayo, hindi yun natural. Sabi ng Bible, it is of the Lord's mercy that we are not consumed. Kung mahabagin ng Diyos, may makita. Pangalawa, sabi sa Bible, huwag kayong magkagatan, baka kayo magkaubusan.
Baka kailangan natin yung ating teorya, ilagay natin sa... Ngayon, kung ang natitira sa simbahan po matatanda na lang na babae, mag-aaral tayo uli. And this time, kailangan natin na hindi basta pagtuturo na pagtuturo lang, kailangan natin ang spiritual na kaloob. Sapagkat hindi galing ng tao nagpapatibay ng simbahan, nagpapatibay ng simbahan, espiritu ng Diyos. Kailangan natin sa church ng mga may espiritu ng Diyos, na may spiritual na kakayanan. Supposedly, pag teacher ka, pag nag-disciple ka, dapat yung dinisciple mo titibay. Teacher ka eh. May spiritual gifts ka eh. Diba? Kasi mo, ang pangit ng lahat ng dumidikit sa akin, nasisira ang buhay. Oh. May mali sa akin. O baka naman talaga kasi inappropriate ang aking pag-disciple. Eh kung kagaya niyan, na ang i-disciple ni Tito, mga adult men, mga adult ladies, at saka young men, o anong inappropriate doon? Di ba? Mahusay talaga ang salita ng Diyos. Minsan nagkakamali tayo kasi di natin nalaman. Di ba? Okay, tama na. Ngayon, mga kapatid, kailangan manalangin tayo ng mga kamanggagawa sa iglesia. Now, sinasadya ito ng Panginoon sa atin upang magising tayo sa katotohanan. Na ang paglilingkod sa Diyos is not about us. It is about God accomplishing His will sa pamilya natin, sa iglesia natin, at sa community sa pamamagitan natin. Instrumento tayo ng Diyos. Instrumento tayo ng Diyos. And so I hope nakapangaral ako sa gabing ito. Ipanalangin natin ang ladies ministry sa church. Ipanalangin natin ang ladies ministry sa church. At ang mga lalaki, huwag tayong magpakumpiyansa. Huwag tayong pakumpiyansa. Tandaan natin, hindi si Adan ang unang sumuway. Si Eva ang unang sumuway. Baka kasalanan ni Adan, hindi niya tinuruan si Eva. Pero tandaan mo, nang sumuway si Eva, natukso si Adan sumuway. Pero bakit tayo ibinilang na kamakasalanan? Dahil kay Eva? Hindi. Dahil kay Adan. Nang ibig ko sabihin, mga lalaki, dapat tulungan natin ang mga kababaihan sa iglesia. Sapagkat kung sila ay mahuhulog sa patibong ni Satanas, maapektuhan ang mga lalaki. At kapag ka mga lalaki ang bumagsak, kasama pati walang mga kamalay-malay sa simbahan, babagsak ang mga pamilya. Babagsak ang mga ministry. Masisira ang mabuting patutuo ng Panginoon sa atin. Huwag natin papayagan. Parangalan natin ang doktrina ni Kristo. I hope na nanalangin kayo mabuti. At sana kung nanalangin kayo mabuti, mabuti ang pinapanalangin. I mean, nanalangin tayo ng naiintindihan natin. Sana nagde-devotion tayo. Sana binibuild natin ang mga relationship natin. I-build natin ang mga relasyon sa simbahan.